Ang diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko ay agarang lumipad papuntang Moscow noong gabi ng Agosto 27. Ang pagpupulong kay Vladimir Putin ay itinakda sa Sabado, Agosto 29 sa hapon. At itong tahimik at biglaang pagbisita ni Lukashenko sa Moscow ay nagdudulot ng lalong pag-aalala. Sapagkat nangyari ito 2 araw lamang matapos ang halos 10 oras na pananatili sa Moscow ng direktor ng CIA ng Estados Unidos na si John Redcliffe. Kasabay nito, nalalaman na ilang buwan nang nagtatayo ang Belarus ng infrastrukturang militar mismo sa hangganan ng Ukraine. Nagbabantang pabagsakin ng mga sundalong Ruso ang mga eroplano ng paniktik ng NATO at sa baybayin ng Romania, lumubog ngayong araw ang isang barkong pangkalakalan matapos tamaan ng drone. At lahat ng ito ay mukhang paghahanda talaga para sa bagay na matagal na nating pinag-uusapan na siyang binalaan ng intelihensya ng Estados Unidos. Inihahanda ng Russia ang isang provokasyon laban sa mga bansa ng NATO kasama ang Belarus. Pero may isa pang paliwanag. Nararamdaman ni Vladimir Putin na muling nakikipag-ugnayan sa kanya si Donald Trump. At dahil dito, bigla niyang pinapalakas ang kanyang pagbabluff para makakuha ng mas magandang posisyon sa negosasyon. At para sa bluff na ito, talagang kailangan niya si Lukashenko. Tara't alamin natin kung ano talaga ang nasa likod ng pagbisita ni Lukashenko sa Moscow at ano ang plano ngayon ng Kremlin. Ako si Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kaya simulan natin mismo sa pagbisita ni Alexander Lukashenko sa Moscow. Gaya ng alam natin, noong ika-27 ng Agosto ng gabi na, bigla siyang umalis at lumipad patungong Russia sa paanyaya ni Vladimir Putin para mag-usap sila ng pribado tungkol sa isang bagay. Ang opisyal na agenda ng pagbisita ayon sa CP ay ang mga pangunahang direksyon ng bilateral na kooperasyon, mga kasalukuyang issue sa regional at international na agenda, pati na rin ang usapin ng seguridad. Nakahiwalay ding nakatakda ang papupulong ni Lukashenko kay punong ministro ng Russia na si Mishustin. Tungkol ito sa kalakalan, ekonomiya at kooperasyong pamumuhunan. Ang huling personal na pagkikita ng dalawang diktador na sina Putin at Lukashenko ay naganap sa Balday noong ika-27 at 28 ng Hunyo. Ibig sabihin, ang kasalukuyang pagbisita ay hindi basta-basta o karaniwan, kundi ito ay biglaan, agarang isinama sa schedule kaagad pagkatapos ng pagbisita ng direktor ng CIA sa Moscow. At itong biglaang ito ang siyang nagdudulot ng pangamba. At dito lumitaw ang mga bagong detalye tungkol sa mismong pagbisita. Ang pagbisita ng direktor ng CIA na si John Radcliffe sa Moscow na hindi pa natin napag-uusapan. Ang direktor ng serbisyo ng panglabas na paniniktik ng Russian Federation na si Sergei Narishkin ay personal na nagkumpirma ng pagkikita nila ng kanyang Amerikanong katapat, ngunit inilahad niya ito na parang isang ordinaryong pangyayari lamang. Parang sinasabi niya, ito ay normal lang itong format ng trabaho. Nilinaw niya na tinalakay na makabilang panig ang ilang mga issue na saklaw ng mga ahensya ng paniniktik, ngunit tumanggi siyang ibunyag ang nilalaman ng usapan at tinawag na sensitibo ang mismong larangan. Kapansin-pansin din ang detalye tungkol sa tagal ng pagbisita, dahil si John Redcliffe ay nagtagal sa Moscow ng halos 10 oras. Ngunit hindi ito isang maikling formal na pagpupulong, ito ay isang buong araw ng negosasyon. Ibig sabihin, hindi lang siya dumating, may ibinigay at umalis agad. Hindi, 10 oras talaga. At ngayon, nagsisimula ng palakihin ng mga Ruso ang usap-usapan tungkol sa pagbisita ng direktor ng CIA. At nagsisimula silang bumuo ng sarili nilang mga tsoryang pang-impormasyon tungkol sa kung ano nga ba. Kung ano ang tinalakay ni Redcliffe kasama ang mga Ruso sa Moscow. At heto ang isang pagtatangkang baliktarin ang lahat. Hindi ko na lang babanggitin kung alin-alin, pero ang mga propagandista ng Russia ay nagsusulat na ngayon na di umano si John Radcliffe ay kailangang personal na makakuha ng garantiya mula sa panig ng Russia na kung sakaling magkaroon ng provokasyon ang NATO laban sa Kaliningrad, halimbawa, ng pagsalakay o malawakang pag-atake sa rehiyon ng Kaliningrad, ang Rusya bilang tugon ay hindi lilipat. Bubuksan nito ang koridor ng Suwalki, ang nag-iisang land-based na koneksyon ng NATO sa mga bansang Baltiko. Nako, parang kalokohan naman yan. Ibig sabihin, tingnan mo, pinalalakas ng propagandang Ruso na tipong dumadating si direktor ng CIA na si John Radcliffe at sinasabihan sina Narishkin at itong si Bastrikin, tama ba ang pagkaintindi ko, Bortnikov, pasensya na, Bortnikov. Sinasabihan niya silang dalawa na, pakinggan nyo, balak naming salakayin ang Kaliningrad. Plano naming atakihin ang rehiyon ng Kaliningrad. At kaya naman pakiusap, huwag ninyong harangan ang koridor ng Suwalki dahil dito. Bigyan nyo kami ng garantiya na kung atake kami, hindi nyo ito haharangan. Parang katawa-tawa yon. Pero ang punto, ang mga ganitong mensahe ay inilaladay na sa isipan ng mga Ruso ang teorya na ang NATO ang unang naghahanda para umatake. Parang sinasabi nila, tingnan nyo, si Redcliffe na ay pumunta pa para lang makakuha ng ilang garantiya. At dito, mahalaga talaga ang aspektong pang-impormasyon.
Ang pagbisita ni Lukashenko sa Moscow ay talagang tungkol sa digmaan. Pero higit sa lahat, tungkol ito sa digmaang pang-impormasyon. Sa tingin ko, hindi papayag si Lukashenko na ipagamit ang kanyang teritoryo para sa pag-atake sa Ukraine o sa mga bansang Baltiko hanggat sinusuportahan siya ng China. At sinusuportahan siya ng China dahil wag nating isipin na basta na lang pagkatapos ng mga pagbisita niya sa Moscow ay halos palaging lumilipad si Lukashenko papuntang Beijing at nakikipagkita doon kay Xi Jinping. Pero sa gitna ng impormasyon tungkol sa paghahanda ng agresyon laban sa isa sa mga bansang Baltics, na siyang dahilan kung bakit pumunta sa Moscow si Redcliffe, ang katotohanan ng pagbisita ni Lukashenko ay nagkakaroon ng bagong kahulugan para sa isang tagamasid. Parang ayan na nga at nagsimula na ang mismong paghahanda. Pagkatapos ng pagbisitang ito ni Lukashenko sa Moscow, tiyak nalilitaw ang napakaraming bagong mga teoryang konspirasyon na ilalabas ng mga Russian na source at ng propagandang Ruso. At wag naman sanang sakyan ito ng mga Ukrainian na media. At siguradong biglang tataas ang antas ng pagkabahala sa Europa. Mangyayari lahat ito kasabay ng pagpasok ng mga eroplanong Ruso sa himpapawid. Himpapawid ng NATO at mga pag-atake sa mga barko sa teritorial na tubig ng reyon. Kailangan ngayon ni Vladimir Putin ng histeria sa Europa pero mas mahalaga sa kanya ang isa pa, na si Donald Trump na nakipag-ugnayan na sa pamamagitan ng pagbisita ni Redcliffe. Bumalik sa mismong diwa ng Anchorage kung saan sina Putin at Trump ay maaring mag-usap ng sarilinan tungkol sa kapalaran ng Ukraine. Ang impormasyonal at kinetikong operasyong ito ay may malinaw na takdang panahon. Ito ay ang midterm election sa Estados Unidos ng Amerika. Ang umatake bago ang eleksyon ay mangangahulugan ng paglubog ng ratings mismo ni Donald Trump at ng Republican Party na magdudulot ng pagkatalo niya sa Kongreso at Senado. Ibig sabihin, tulian siyang babagsak. Kaya naman si Vladimir Putin parang nagpapadala ng mensahe kay Donald Trump na, pakinggan mo, hindi ako magsisimula ng digmaan laban sa NATO bago ang eleksyon, bago ang Nobyembre, pero may utang ka sa akin kapalit nito. Kung hindi mo ibibigay, magpapasimula ako ng provokasyon at ang iyong, bumabagsak ang iyong ratings mismo bago ang eleksyon. Ang biglaang pagtaas ng pambobomba sa Ukraine, lalo na sa Kyiv, ay bahagi rin ng parehong operasyon. Mahalaga kay Putin na pababain ang moral at psikolohikal na kalagayan ng populasyon, sirain ang kanilang loob at kagustuhang lumaban at kasabay nito ay subukang makuha ang pagtigil ng pambobomba kapalit ng pinakamalalaking konsesyon. Gayunpaman, sa Belarus ay hindi lang sa salita naghahanda para sa digmaan. Sa reyon ng Gomel, malapit sa baryo ng Yakimovka, itinatayo ang infrastruktura ng Riles para sa bagong puligong militar. Malapit ito sa base ng ika-37 Hiwalay na Brigada ng mga puwersa ng espesyal na operasyon. Ang nagpagawa ay ang institusyon ng Voyen Project. Ang proyekto ay opisyal na tinatawag na pagtatayo ng training ground sa Gomel Region. Ang proyekto ay naglalaan ng hiwalay na daan ng tren para sa 60 bagon at isang kargamento na plataporma na may rampa para sa mabilisang pagbaba ng mga sasakyang may gulong at may caterpillar mula mismo sa mga military na tren. Noong Hunyo, natapos na ang pagtatayo ng ilang bahagi ng bagong kampong militar. Sa ngayon, inilalatag na ang mga riles. Saan ito diretso? Sa Rusya, syempre. At narito ang patunay sa pangalawang bahagi ng aking pahayag tungkol sa mga pagpasok sa himpapawid at pag-atake sa mga barko. Lumilitaw ang mga ito nitong mga huling araw. Noong Agosto 25, sinabi ng isang pinagmumulan mula sa Rusya na agad na babarilin ng mga fighter jet ng Rusya ang mga reconnaissance plane ng NATO kung lalabag ang mga iyon sa airspace o teritorial na tubig at tatangging sumunod. Dagdag pa niya, handa ang Rusya na gawin ang lahat para kalahati ng Europa ay mawala kung magkakaroon ng direktang agresyon. Ang dahilan nito ay ang 3 reconnaissance plane ng NATO na namataan noong Agosto 19 malapit sa mga hangganan ng Rusya. At mas maaga pa, noong Agosto 16, isang Spanish F-18 fighter jet na bahagi ng NATO Air Policing Mission ang nagpabagsak ng isang drone sa ibabaw ng Romania na pumasok mula sa panig ng Moldova. Pero malinaw naman na ang drone ay pumasok sa Moldova mula sa Rusya. Ibig sabihin, sinusubok na ng Rusya ang determinasyon ng NATO sa pamamagitan ng mga pag-atake at pagpasok nito. Ibig sabihin, malinaw na talagang pinupukaw ng Rusya ang Europa at tinitingnan kung paano tutugon ang Europa. Bukod pa rito, ngayong araw, ika-28 ng Agosto, sa eksklusibong zonang ekonomiko ng Romania sa Dagat Itim, pagkatapos ng pag-atake ay nasunog at lumubog ang barkong pangkalakalan na Progress 4. Sino at bakit naglunsad ng pag-atake ay hindi pa alam ayon sa sinasabi sa Romania. Sinabi ng mga autoridad ng Romania na kasama ang mga kaalyado sa NATO na nanatili silang mapagmatsyag upang protektahan ng bansa at pigilan ang mga ganitong uri ng provokasyon. Pero pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake ng mga Russian drone sa Romania, wala nang natitirang tanong kung sino talaga ang nasa likod nito. Ang resulta, ang agarang pagpapatawag kay Lukashenko sa Moscow ay hindi nangyayari ng hiwalay, kundi kasabay ng ilang magkakasabay na linya ng presyon. Ito ay ang pagtatayo ng totoong base militar malapit sa hangganan ng Ukraine sa teritoryo ng Belarus.
mga banta na pabagsakin ang mga eroplano ng NATO, hindi maipaliwanag na pag-atake sa isang barko sa economic zone ng Romania, at ang sensitibo, hindi pa lubos na isiniwalat na pagbisita ng direktor ng CIA sa Moscow. Gayunpaman, ito ay hindi paghahanda para sa agarang pag-atake, kundi isang operasyong pang-impormasyon at psikolehikal na may malinaw na takdang panahon hanggang sa eleksyon sa Amerika. Kung saan ang layunin ay hindi gaanong totoong digmaan, kundi una sa lahat, histerya at takot sa Europa at presyon kay Trump na maaring magbalik sa kanya sa posisyon ng negosasyon na pabor mismo sa Kremlin. At dito, napakadaling manipulahin ng Moscow ang isyu ng eleksyon sa Estados Unidos ng Amerika. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.